Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. At dubling paggalang po sa ating beloved and honorable evangelist, Weldy Estrada Almeda, katuwang po ang kanyang mga beloved children, at sa hindi malilimutan turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa inyong lahat mga kapatid, isang mapagpalang tanghali po sa inyo lahat. At ako po ay bumabati po ng happy birthday po sa ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda at ang ating beloved Minister Weldy James Almeda. Nais ko pong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, taong 1990 po, hallelujah, nung ako po ay masave po sa panalagawain ng ating mahal na Panginoon Jesus. Dati po mga kapatid, puspos po ako ng mga bisyo, hallelujah. Nandiyan po mga kapatid, kasi po naging member po ako ng isang fraternity po sa dako po ng Maynila po nung habang ako po ay nag-aaral ng college. Tunay po ang ating mahal na Panginoon Jesus. Bago po ko nakilala yan mga kapatid, ako po mga kapatid ay nag-uumpisa na pong mang-hold up mga kapatid. Dahil po sa aking sinasakyan taxi ay hinuhold up po namin. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus, binago po niya ako, hallelujah, nung makakilala po ako dito sa kanyang banal na gawain. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At ganun po mga kapatid, habang umatin po ako dito sa banal na gawain, napapakinggan ko po ang lahat po ng mga patutuo ng ating mga beloved brethren. Tunay po mga kapatid, hallelujah, na sa kabila po ng kahirapan, pinagpala po sila ng ating mahal na Panginoon Jesus, kanilang mga karamdaman, lahat po sa Kanya po hiniling mga kapatid. Ngunit, hallelujah, nung pagka-graduate ko po, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, tutulungan mo ba ako, mahal Panginoon, na ako po ay makaalis po dahil isa po akong seaman mga kapatid. Tunay po, ang ating mahal na Panginoon Jesus nung time na yan, taong 1993, pinagkalooban po ako mga kapatid ng isang company. Nakaalis po ako, hallelujah. Amen, hallelujah. Dahil po sa pag-alis ko pong yan mga kapatid, tunay po, napakabilis po ang promotion, hallelujah. Nandyan po mga kapatid, na pag-uwi ko po, nandyan po, sunod-sunod na po aking promotion hanggang sa ako po ay naging engineer. Tunay po, ang ating mahal na Panginoon Jesus ay magpapala. Nandyan po mga kapatid, sa aking paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon Jesus, sa aking pagsampa po ng barko, nandyan po ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nandyan po mga kapatid, nung may time po mga kapatid, na nasa Indian Ocean po kami, na yung aking pong sinasakyan na barko, nandyan po sa eye of a typhoon na po. Tunay po mga kapatid, napakahirap po dahil po talaga pong 45 degrees na po ang rolling ng aking barko noon. Nandyan po mga kapatid, ang panalangin ko po sa ating mahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin po ng aming beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, hallelujah, tunay po ang ating mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Pinag-ingatan po kami ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po mga kapatid ng aming mga gamit sa opisina, aming printer, aming computer, nalaglag po mga kapatid. Ngunit isang himala ang ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pag-akyat ko po sa aking cabin, tingnan ko po yung aking opisina. Nandyan po mga kapatid, yung aking Bible po, intact. Hindi po siya naghalaw. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganyan po ang kabutihan ng ating mahal na Jesus. Isa pa po mga kapatid, approaching po kami sa dako po ng China nung time na yan. Galing po kami ng Australia. May piloto na po kami nung time na yan mga kapatid. Nandyan po, tumawag po sa akin ang aking oiler. Sabi sa akin, sir, mayroon po tayong leaking na fuel sa fuel pump number 6. Sabi ko, sige, tatawagan ko si Kapitan. Nung tumawag po ako kay Kapitan, sabi niya, huwag niyo munang gagalawin. Dahil nga may piloto tayo, antayin natin dumikit. So nung makadikit na po mga kapatid, sinabi ko na po sa aking third engineer, sabi ko, i-secure mo na yung fuel valve. Lahat po ng valvula i-secure mo na at bubuksan natin. Nandyan po mga kapatid, nung binubuksan po namin yung fuel pump na yan, alam niyo po, ang fuel oil temperature po niyan, 130 degrees po. Gaano po yung kainit kumpara sa tubig na 100 degrees lang. Tunay po mga kapatid, pagbukas po namin yung ibabaw po ng fuel pump, nakakadalawa na po kami na natanggal. Yung pangatlo po, bumigay po mga kapatid. Hindi po pala naisarado ng aking third engineer yung valvula po. Tunay po mga kapatid, sumirit po sa aking mukha ng fuel oil na yan. Eksakto po sa aking mukha talaga. Napakasakit po nung time na yan, napakahapti po.
wala po akong nagawa, kundi sumigaw lang po ako ng hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga kapatid, wala na po akong nakita nung time na yan. Gumapang na po ako dahil kabisado ko naman po yung elevator ng aming barko. Mula engine po hanggang doon po sa 4th floor. Tunay po mga kapatid, pagdating po sa cabin ko, wala po akong ginawa kundi nagsisi. Nanalangin sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Tunay po, nagpuri pa po ako. Ring ng ring po yung aking telephone dahil alam po nila na talaga pong sa mukha ko po sumaboy yung fuel oil. Nandyan po mga kapatid, hindi ko po yan sinasagot dahil sa kasalukuyan po akong nananalangin sa ating mahal na Panginoon Jesus. After ko pong manalangin dahil nga itinuro po ng ating beloved parents in the Lord na magpuri tayo. Dahil hindi na po makamulat yung aking mata na yan, tunay po mga kapatid. Yung aking mukha, napakahapdi na po. Nanalangin po sa ating mahal na Panginoon Jesus. After ko pong magpuri, pumunta po ako sa aking salamin. Pinunasan ko po yan ng aking rugs dahil may dala-dala po akong rugs nung time na yan. Tunay po mga kapatid, pagpunas ko po, walang nangyari sa aking mukha. Hallelujah! Oh, glory to God. Hallelujah. Kaano kabuti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Yes, Hallelujah! At pagkatapos po noon mga kapatid, bumaba na po ako sa control room. Nandiyan po yung aking third engineer, dahil nasabuyan po yung kanyang daliri, nagkadikit-dikit po mga kapatid. Nagkadikit-dikit po yung kanyang daliri, dinala po siya ospital ng aming barko. Doon po siya binigyan ng lunas, hallelujah. Pagkapasok ko po sa control room, nandun po si Kapitan, si Chief Engineer. Sabi niya, anong nangyari sa iyo, Sek? Bakit wala naman nangyari sa iyong mukha? Sumagot po yung aking oiler. Nakita ko po si Sir. Nung sumabog po yung fuel pump, may tumakip po na puting kamay sa kanyang mukha. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Kabuti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga kapatid, hallelujah. Sa aking pagbabarko, tunay po, nalubos-lubos po ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po, nabinagkaluban po ako ng lupa, ng bahay, mga sasakyan, hallelujah. Napakabait po ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ngunit isa, pagsubok ng ating mahal na Panginoon Jesus, binigyan po ako ng pagsubok dahil nga po, sa tuwing attend po ako ng ating banal na gawain, may nagsasabi po sa akin, Brad, magpagamit ka sa ating mahal na Panginoon Jesus. Umawit ka. Kung kalooban ng mahal na Panginoon, yun lang po lagi ang aking sagot. Tapos hindi ko na po pinapansin, umaattend na lang po ako. Every 3 times a week, umaattend po ako. Nandyan po na medyo malayo na po yung aking isip. Nandyan po yung aking aking sarili na nagsasamba, ngunit ang isipan ko po ay malayo na. Binigyan po ako ng ating mahal na Panginoon Jesus ng pagsubok. 2018 po, mga kapatid, na-diagnose po ako ng chronic kidney disease stage 5. Nandyan po, mga kapatid, napababa na po ng pababa yung aking katawan. Hindi na po ako makaalis dahil nga po masilan po yung aking sakit. Nandyan po na tumatas na po yung aking creatinine. Una po, 200. Pataas po yan ng pataas. Nanalangin po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, kung ano po ang kalooban mo, mahal na Panginoon, magpapagamit po ako. Pinagpasting po ako sa dako po ng Pampanga, sa dako ng Baguio. Nandyan po, hindi po, wala po talaga. Pag medical ko po, ganun din po. Hanggang sa pababa na po ng pababa ang aking timbang. Nung nag-uuna ako, naaawit na ako sa ating mahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga kapatid, binigyan muli ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Nandyan po, sabi ko po sa kanya, kahit 2 bisis lang, mahal na Panginoon Jesus, paalisin mo po ako muli. Tunay po, pinaalis po ako ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nandyan po mga kapatid na aking pag-alis, na nandyan po, napakarami po na pagsubok sa barko. Pinag-initan po ako ng aking chief engineer dahil ako po yung magiging successor niya yung time na yan. Hindi po niya alam nung unang sampa ko. Nabali-balitaan po niya, kaya po pinag-initan po ako. Isang bisis po, kasi po hindi po nila mabira yung aming angkla. Nandyan po, na-anchorage po kami sa dako po ng Oman. Papasok po kami ng Suez Canal. Kami na po yung susunod, hindi po mabira yung aming angkla. Nandyan, tinawagan ako, Sik, bakit hindi mabira yung ating angkla? Sabi sa akin, sabi ko naman sa kanya, kasi nga 24 hours na po akong walang tulog, na hindi, marami po kami sa ginawa nung time na yan. Sabi ko sa kanya, gamitin nyo lang muna yung isa. Kasi 2 naman po yan.
hindi po umuobra mga kapatid. Kaya bumaba na po ako. Nung sabi ko sa aming chief engineer na anuin mo lang yung control, baka walang pumapasok. Tunay po. Kasi iba po kasi yung schematic po ng, lubricator. Kasi hydraulic po yun. Nandiyan po, hindi po siya naniwala sa akin. Ang sabi niya, baklasin nyo yung coupling, baka wala nang rubber. So binaklas po namin yun, inabot po kami ng ilang oras mga kapatid. Samantalang kung yung control lang po, ang titignan mo, i-adjust mo lang positive, negative. Ngunit hindi po siya niniwala dahil nga pinag-iinitan na po ako nung time na yan. Tunay po mga kapatid, wala po nangyari. Sabi niya sa akin, tawagin mo si Segundo, siya nang bahala. Nung pumunta na po ako mga kapatid, binalik na po namin yung kinalas nila. Yun lang po, yung ina-adjust lang po na control ang ina-adjust ko. Gumana po sa unat panalangin ng ating mahal na pastor. Amen. Hallelujah. Tunay po, hallelujah. Yun po, pinag-initan na po ako. Gusto na po kong pauwiin sa next port. Pagtawid namin ng Suez Canal, pauwiin na po ako. Tunay po mga kapatid, tinawagan ko po yung aking beloved wife. Sabi niya po sa akin, huwag kang magalit sa kanya. Ipag-pray natin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon Jesus siyang masusunod. Tunay po mga kapatid, pagdating po namin sa puerto, yung chief engineer namin ang may ticket. Lahat po ng pinasok niya, tinanggal po ng opisina. Ganyan po, mag-ingat sa atin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Tunay po, hallelujah. Grabe po ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa aking pag-uwi po, mga kapatid, nandiyan po, nitong 2023 December 24, na habang kasalukuyan po, nagpe-prepare po yung aming mga kapitbahay, pinasok po kami, mga kapatid, ng intruder. Nandyan po, nagwawala po, may daladalang itak po, mga kapatid. Ang una niyang tinaga, yung aking beloved son, na tunay po, na talagang nasugat po yung kanyang kamay, nalalaglag na po yung mga laman. Nangihina na po, mga kapatid. Tapos pumasok po siya sa aming loob, sa aming bahay, sinalubong po niya ng aking papa. Tunay po yung aking papa, tinaga rin po sa ulo, mga kapatid. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Tapos nung isusunod na po niya yung aking beloved wife, nakita ko po, sabi ko, mahal na Panginoon, anong gagawin ko? Inagaw ko po, nag-agawang po kami, hallelujah, sa kanyang itak. Panay po sigaw namin na hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga kapatid, ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Nandyan po mga kapatid, dahil nga po, ang hirap po talaga na pababain yung kanyang itak. Dahil malaki po yung tao na yon, magandang katawan, hindi po namin kaya. Nandyan po mga kapatid, ginamit po yung aming aso na Rottweiler. Nandyan po, nung dinakma na po siya sa liig, mga kapatid, natumba na po. So nakuha na po namin yung kanyang itak, tinabi na po namin. Nandyan po na sabi ng aking beloved wife, hindi pwedeng patayin yan ng aso. Kailangan tanggalin natin. So, tinanggal po niya yung aking aso, tinusok po niya sa kanyang ngala-ngala para matanggal po yung pagkakalak. Natanggal po mga kapatid. Nandun po, buhay po yung intruder na yan. Kaya lang po mga kapatid, grabe po ang sugat ng aking beloved papa at sa aking beloved anak. Nandiyan po, natinakbo po namin sa dako po ng hospital. Ang sabi po ng hallelujah. Ang sabi po ng doktor doon, sabi niya, tahiin natin. Pero hindi tayo sigurado kasi baka natamaan yung kanyang buto. Ipapa-x-ray natin yan after na matahi. Tunay po mga kapatid, kay buti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Right. After po ma-x-ray mga kapatid, wala po siyang sugat yung kanyang buto. Purihin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Bagamat napakalalim po at nalalaglag na po yung kanyang laman, ngunit nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganon din po sa aking papa, nandyan po ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus. Akala namin nabiyak po yung kanyang ulo, ngunit nandyan po, pinag-ingatan siya ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon Jesus. At nitong taon 2022 po, mga kapatid, nandyan po, bumalik po yung aking sakit sa kidney. Nandyan po mga kapatid na talaga pong for dialysis na po ako nung time na yan.
Bumaba naman po yung timbang ko, naging 58 na po yung time na yan. From 75 to 58, ang bilis po. Ang aking creatinine po nung time na yan, mga kapatid, nagiging 900 na. Ang sabi ng aking nephrologist, sabi niya, wala na tayong magagawa kundi mag-dialysis ka. Ngunit sa una't panalangin ng ating mahal na Panginoong Hesus, walang imposible sa Kanya. Nandyan po mga kapatid, salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Nandito po ako, hallelujah. Normal na po, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.